Okay, magandang araw naman sa ating mga kasamang gwardiya sa buong Pilipinas. Ito na naman si Manong Guard Ugi, nagbabalik uli para sa ating pag-uusapan naman ngayon. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ano ba ang magiging epekto pag ang gwardiya natin ay nahulihan ng expired na Certificate of Firearms Registration sa pag-ikot ng ating mga mabuting kasamang mga miyembro ng Philippine National Police, lalo na yung SOSYA natin. Pag nag-ikot sila, nag-inspection. So ang pag-uusapan natin ngayon, ano ang magiging epekto pag nahulihan yung mga gwardiya ng expired na firearms license? So, nangyayari kasi yan kasi minsan ang mga gwardiya hindi natin malaman kung saan nailagay or what. Pero ang pag-uusapan natin, ano ba ang magiging epekto pag nahulihan ang gwardiya ng expired na Certificate of Firearms Registration? Ang ating bilang isang security guard, no, pag-uusapan lang natin, isa sa pinakamahalagang kagamitan natin sa pagtupad ng ating tungkulin ay ang ating serbisyo at disiplina. Ngunit, kasabay nito ay ang responsibilidad na tiyakin na ang lahat ng dokumento ng ating mga baril ay legal at may visa. Pag sinabing legal, rehistrado at may visa, hindi expired ang lisensyado, ang lisensya. So, ang Certificate of Firearms Registration ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay na ang isang baril ay nakarehistro at legal na pagmamay-ari o nakatalaga sa isang security agency o individual kapag ito ay nag-expire at hindi na renew, maaaring magkaroon ng seryosong epekto hindi lamang sa security guard kundi pati na rin sa security agency. Kung alam niyo yung mga recent lang na balita na yung may mga estudyanteng namaril na may isang baril doon na ginamit na pagmamay-ari ng security agency. Pag yun ay na-validate ay talaga na pagmamay-ari ng security agency ay magkakaroon talaga yun ng tinatawag na malalimang investigasyon bakit naroon sa batang yun yung baril. Una, maaaring pagka nagkaroon ka ng tinatawag na nahulihan ka ng expired license sa duty ha, o bago nga pa lang natin yan, tingnan si Manong Guard Ugi ha, nagpatahi ng uniform yan. Kasi proud tayo, yung una kong video sa bakit natin dapat respetuhin ang ating uniform yan, no? May pito pa yan, bago nga pala lahat, ha? O yan, tumutunog yan, pipito yan. Una sa magiging epekto, maaaring kumpiskahin ang baril. Kukumpiskahin talaga ang baril. Na ano yan, kasi tayo kasi ginugovern tayo ng PNP, yung nasa ilalim, basta pag pinag-uusapan ng baril, nasa Republic Act tayo 10591, yung Comprehensive Firearm Law. Lahat yan, pagka nahulihan tayo ng expired, maaaring kumpiskahin ng baril kapag ito ay napatunayan na may expired registration sa oras ng inspeksyon ng mga pulis o otoridad, kabilang ang PNP o mga kinakatawan ng regulasyon yung SOSYA, maaaring kunin ang naturang baril. Ito ay bahagi lang ng legal na proseso nila. Pangalawa, maaaring maharap sa administratibong kaso ang security guard na gumagamit o may hawak ng baril na may expired na rehistro. Maaari din siyang mapatawan ng disciplinary action na depende sa patakaran ng kumpanya at umiiral na batas. Depende yan sa batas, nasa batas yan. Ikatlo, maaari rin magkaroon ng pananagutan ng security agency. Ang ahensya ay may obligasyon na tiyakin ang lahat ng armas na ipinagkaloob sa kanila, yung ipinagkaloob ng
PNP sa agency na baril ay nakarehistro po yan under ng pag ang agency ang hinahawakan niyan ay license to and process firearm juridical. Yan. Kailangan may kumpletong dokumento ito at bisa ng rehistro. Kagaya nga ng sinasabi ko, bisa ng rehistro, yung validity ng rehistro, yung expiry date, ganyan. Pangapat, maapektuhan ang trabaho siyempre ng gwardiya at reputasyon ng security guard. Ang pagkakasangkot sa mga paglabag na may kaugnayan sa baril ay maaaring magdulot ng suspensyon o kaya pagkawala ng deployment o mawawalan siya ng trabaho at iba pang aksyon administratibo. Minsan nga dyan, may mga criminal case pa nga yan eh. Mga kasama at administratibo sa mga kasamahan kung nating sa security profession, tandaan natin na ang baril, ang pagdadala ng baril ay hindi lamang pribilehiyo, kundi isa ring malaking responsibilidad, lalo't na wala sa'yo, mga ganon. Yun nga, para manahulihan ka, kailangan may responsibilidad kang tingnan ang mga dokumento mo, kung rehistrado ba itong baril mo, at meron ka bang sapat na dokumento, kagaya bukod sa rehistro, duty detail order, ganon. Dapat na nating regular na suriin ang mga ang mga sumusunod Ang mga sumusunod na dapat nating suriin. Bisa ng dokumento ng baril. Ano bang bisa? Ang bisa niya ng dokumento ng baril kung mayroon siyang rehistro. Mayroon akong hawak dito yung individual firearms registration. Yan o. Ano ang makikita mo dito sa rehistro ng baril? Katayuan ng lisensya at permit. Yun ang mga dokumento. Pag sinabing katayuan ng lisensya at permit, yung bang mga dokumento mo ay compliant ka ba? Ang kasama sa dokumento ng baril na ipinapakita pag nag-inspection ng SOSYA, minsan tinitingnan nila yung LTAP juridical, ito yung Certificate of Firearms Registration. Kita nyo ba? Binura ko lang serial number para alam nyo na, para hindi makopya. Ang narito kasi sa dokumento ng Certificate of Firearms Registration, ang pinaka-importante yung expiry date ng baril. Nariyan yung serial number, kind, model, caliber, yan yung tinatandaan dyan kasi pag nag-iba yan, nagkaroon ng discrepancy sa rehistro, halimbawa pinapakailaman ng iba nating gwardiya na nabubura ng serial number, huwag nating gawin yun. Mga dokumentong kinakailangan sa pagdala ng paggamit ng baril, yun na yun, ito na yung mga Certificate of Firearms Registration. Yan. Mahalaga rin na makikipag-ugnayan din sa pagkalima may nakita kayo dito na parang hindi synchronize ang record ng rehistro ng baril, na hindi pareho sa DDO kasi minsan nag-clerical error lang. Huwag nating pabayaan dyan. Kunyari ako gwardiya, ako OIC, nakita ko parang iba ang serial number dito sa yung isang serial number iba. I mean yung dulo ng kahit isang number lang iba. So titingnan mo rin sa DDO kung pareho, pero pag magkaiba yan, isasangguni nyo yan sa sa inspector nyo hanggang sa armorer kasi baka mamaya clerical error lang kasi mamaya malay mo tao lang din yung nagtatype niyang mga dokumento. Kung sakaling mapansin uli din nga ng isang security guard na ang Certificate of Firearms Registration ay malapit nang mag-expire o nag-expire na yung sa hawak niya, kasi sa pagkakaalam ko yan, bago kagaya ko, firearm custodian din ako, armorer din, bago
6 months prior mag-expire yung baril ng agency, nire-renew ko na yan, kaya alam ko yan. So, kung mamislok man lang ng gwardiya, halimbawa, nakita nga niya na expire, pwede niyang pwede niyang i-correct uli ang kanyang pagkakamali diyan. Pwede niya uling isangguni sa inspector, sa armory, sa office na, sir, ang hawak ko pong rehistro ng baril ay magkaiba ang serial number dito sa video, paki-check lang, baka nagkaroon ng clerical error, o kaya sir, expired ito dito hawak kong rehistro, pwede bang padalhan niyo uli kami ng updated na firearms registration. Ganun ang dapat gawin ng gwardiya para maiwasan natin na pag may dumating man na inspection ng SOSYA ay hindi tayo mabutasan. Tandaan nyo yan, ha. Shout out sa mga gwardiya natin sa buong Pilipinas. Tandaan nyo yan sinasabi ko. Sa huli, ang pagsunod sa mga batas, regulasyon ukol sa mga baril ay hindi lamang para makaiwas sa kaparusahan. Ito ay para sa kaligtasan din ng ating sarili at ng ating mga kasamahan, ng ating mga kliyente at ng publiko. Tandaan natin yan, ha. Bilang mga security guard, tayo ay inaasahang maging halimbawa ng disiplina, integridad at pagsunod sa batas. Ang isang responsableng gwardiya ay hindi lamang mahusay sa pagganap ng tungkulin, kundi maingat din sa lahat ng legal na aspeto ng kanyang trabaho. Yun, medyo malalim-lalim na yung paliwanag ko. O yun, sana po ay naunawaan natin ano ba talaga itong firearms registration na laging hinahanap pag nag-inspection ang SOSYA, ha. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat ng pagiging isang professional na security guard. Ang professional na security guard ay nangangailangan ng responsibilidad, kaalaman at patuloy na pagsunod sa mga alituntunin. Okay, magandang araw at mabuhay uli ang mga disiplinadong gwardiya sa buong Pilipinas. Ito na naman si Manong Ogie, Manong Guard Ogie. Yan na, naka-uniforme na. Nalimutan ko lang pala yung ID ko. Basta ang importante, shout out sa lahat ng mga gwardiya natin sa buong Pilipinas. Sana naman yung mga gwardiya natin sa Jensan, Davao na nakaranas ng lindol ay makabawi sila. Sa mga kapwa ko nagtatrabaho sa security professions, lalo na yung mga nagbablog din ng ganito, mga nagbibigay din. Kung ano man yung halimbawa, napanood nyo itong sa akin, kung ano mang nakita nyo yung kulang, iwasan na lang natin yung bas-bas, yung respeto lang. Kung mayroon kang idea, i-share mo, malay mo, lang. Kasi ako talaga, kung ano lang talaga yung nalalaman ko na i-share ko talaga. Minsan talaga, it's very hard to me to sometimes speak Tagalog because I'm Bisaya. Pero paminsan-minsan, pag nag-English ako, medyo ayos din. Pero hindi ko gagawin English. Okay, sa mga kagwardya natin sa buong Pilipinas, huwag tayong patulog-tulog. Yung mga nag-duty sa gabi, ay sa araw na matulog. Yung mga nag-duty sa araw, sa gabi na matulog, ha. Ito si Manong Guard Ogie uli. Nagsasabi sa inyo na mag-ingat tayo sa ating duty. Idol ko kayong mga kagwapo, kagwardya pa.